Nararamdaman mo ba yun? Ang bigat ng mundo na tila nakapatong sa iyong mga balikat. Sa bawat problema na dumarating, ang unang reflex ng ating isipan ay ang magtanong, kaya ko ba? Ngunit may isang sikreto ang mga matatag ang loob. Hindi sila immune sa takot. Mayroon lang silang sandata na binubuo ng tatlong salita, kaya ko to. Sa ilalim ng siyensya, kapag tayo ay na-stress, ang ating amygdala, ang alarm system ng utak, ay nagpapadala ng signal ng panic. Tumataas ang ating cortisol at adrenaline. Ngunit kapag binigkas natin ang linyang I can handle this, ginigising nito ang ating prefrontal cortex. Ito ang bahagi ng utak na responsable sa lohika at pagpapasya. Sa halip na flight or fight, lumilipat tayo sa problem-solving mode. Hindi mo sinasabing madali ang sitwasyon. Sinasabi mo lang na ang kakayahan mong rumesponde ay mas malaki kaysa sa bigat ng hamon. Magkaiba ang toxic positivity sa empowerment. Ang pagsasabing ayos lang ang lahat kahit hindi naman ay pagtatago sa katotohanan. Pero ang pagsasabing I can handle this ay pagamin sa hirap. Ito ay pagkilala na. Maaaring masakit ito, pero kaya ko. Maaaring matagal ito, pero kakayanin ko. Maaaring nakakapagod, pero hindi ako susuko. Ayon sa mga psychologist, ang tawag dito ay self-efficacy. Ito ang paniniwala ng isang tao sa kanyang sariling kakayahan na kontrolin ang kanyang kapalaran. Kapag ito ang naging mantra mo, nagbabago ang iyong neuroplasticity. Unti-unting nasasanay ang iyong utak na humanap ng paraan sa halip na humanap ng dahilan. Hindi ito magic. Hindi mawawala ang problema sa isang iglap, pero sa susunod na makaramdam ka ng pagkabigla, huminto ka. Huminga at sabihin mo sa iyong sarili, I have resources, I have strength, I have survived 100% of my hardest days. I can handle this. Ang buhay ay hindi laging madali, pero ikaw ay laging sapat. Naniniwala ka ba? Hindi lang ito teorya sa libro. Ang I can handle this ay naging salbabida na ng marami sa atin sa pinakamalalalim na gabi, ang pagbangon mula sa pagkatalo. Kilalanin natin si Elena. Nawalan siya ng trabaho sa gitna ng pandemya habang nag-iisa siyang nagtataguyod sa kanyang anak. Noong gabi na nakuha niya ang balita, ang tanging nasa isip niya ay ang pagsuko. Pero habang nakatingin siya sa natutulog niyang anak, huminga siya ng malalim at sinabing, I can handle this. Hindi ito naging madali. Nagtinda siya ng kakanin, nag-aral ng bagong skills online at tumanggap ng bawat raket. Ngayon may sarili na siyang maliit na business. Para kay Elena, ang affirmation na iyon ay hindi nagpabayad ng bills niya, pero iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para hindi bumitaw sa panulat habang sinusulat ang bagong kabanata ng buhay niya. Ang laban sa mental health. Si Marco naman ay matagal nang nakikipaglaban sa anxiety. May mga araw na kahit ang pagbangon sa kama o ang pagpunta sa grocery ay tila pag-akyat sa Mount Everest. Sa tuwing nararamdaman niya ang paninikip ng dibdib, imbes na labanan ng takot, tinatanggap niya ito. Sinasabi niya, narito na naman ang kaba. It's uncomfortable, but I can handle this. Sa pagamin na kaya niyang dalhin ng bigat, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng takot sa kanya. Napagtanto niya na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpapatuloy sa kabila nito. Ang kwento ni Elena at Marco ay kwento nating lahat. Sa bawat heartbreak, sa bawat pagkamatay ng mahal sa buhay, sa bawat pagkakataong pakiramdam natin ay talo tayo. Ang mantra na ito ang nagpapaalala sa atin ng ating inner resourcefulness. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Ang kailangan mo lang ay ang tiwala na anuman ang ibato ng buhay, may kakayahan kang sumalo, lumaganap at bumangon. Kaya sa susunod na tanungin ka ng tadhana kung kaya mo pa ba, huwag kang magkatubili. Tumingin ka sa salamin at sabihin mo ng may buong paninindigan, I can handle this.